Akala ko normal lang ang lahat. Hanggang sa yung gabi, may narinig akong kumakatok mula sa ilalim ng kama ko. Hindi ko pinansin. Baka daga lang. Pero kinabukasan, may nakita kong sulat sa sahig. Sabi, "Salamat sa hindi pagtingin." Nanlamig ako. Hindi ako nagsusulat ng ganun. Simula nun, gabi-gabi na akong nakakarinig ng mahihinang katok. 3 beses, lagi. Hanggang isang gabi, hindi ko na kinaya. Sumilip ako, walang tao. Pero may isa pang sulat. Hindi ka na tumingin. Mag-isa lang ako sa bahay. Umuwi si mama ng late. Biglang may tumawag sa kusina. "Anak, dito ka." Boses ni mama. Pero nakashut kami. At sabi niya, nasa biyahe pa siya. Hindi ako gumalaw. Maya-maya, mas malapit na yung boses. "Anak, bakit ayaw mong lumapit?" Nanginginig ako. Hindi ako sumagot. Hanggang sa may narinig akong bulong sa likod ko. At ang sabi, "Good choice." May nag-text sa akin ng 2:00 ng madaling araw. Unknown number. "Saan ka?" Hindi ko na-replyan. Sunod na message. "Nasa likod mo ako." Kinabahan ako. Nasa kwarto lang ako, mag-isa. Tinawagan ko yung number, ringing. Pero, biglang may narinig akong vibration sa ilalim ng unan ko. May isang pinto sa bahay na laging nakalak. Sabi ng lola ko, wag na wag daw bubuksan. Isang gabi, nagising ako dahil may tunog ng pagkatok doon sa pinto. 3 beses. Kinabukasan, tinanong ko si lola. Bigla siyang natahimik. Sabi niya, kung may kumatok, wag mong bubuksan. Kasi hindi na sila marunong pumasok mag-isa. Habang nagsisipilyo ako, napansin ko sa salamin yung reflection ko. Hindi sabay gumalaw. Tumigil ako. Ngumiti siya. Hindi ako ngumiti. Tapos, dahan-dahan niyang itinaas ang kamay niya. Habang ako, nakatayo lang. Bulong niya, "Pwede na